Noong 2012, namatay ang lola ko sa aming baryo sa Quezon. Lahat kami ay naglalamay sa bahay, puno ng kandila at bulaklak. Matapos ang libing kinabukasan, nagkainan kami sa labas ng simbahan. May dala kaming ulam mula sa burol na hindi pa nauubos. Pag-uwi namin sa bahay, sinabi ng tita ko na dapat pagpagin muna ang damit at sapatos bago pumasok. Hindi raw dapat dalhin ang amoy ng patay sa loob ng bahay. Ako at ang pinsan ko ay nagtawanan lang noon. Sinabi naming para sa science lang to. Wala namang ebidensya. Hindi kami nagpagpag. Diretso kaming pumasok at nagpalit ng damit sa loob mismo. Parang wala lang kaming pakialam sa pamahiin. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimulang magkasakit ang pinsan ko nang walang dahilan. Bigla siyang nilagnat at sumasakit ang ulo tuwing gabi. Sa una, akala namin sipon lang iyon dahil sa ulan. Pero lumala ito hanggang sa hindi na siya makakain ng maayos. Isang gabi, nagising siya nang may naririnig na yabag sa bubong. Sinabi niyang parang may taong naglalakad pero wala namang katawan. Kinabukasan, nakita namin ang mga bakas ng paa sa alikabok sa sala. Maliit na paa, parang bata, pero walang sinumang bata ang pumasok. Nagpanik ang nanay ko at tinawag ang isang manghihilot sa barangay. Sinabi nito na sumunod ang kaluluwa dahil hindi nagpagpag. Kailangan daw namin magdasal at mag-iwan ng pagkain sa labas. Ginawa namin iyon kahit hating gabi na. Pagkatapos ng 3 araw na ritual, bigla na lang nawala ang lagnat ng pinsan ko. Parang walang nangyari. Bumalik siya sa normal. Pero hindi doon natapos. Nagsimulang magkaroon ng amoy ng kandila sa bahay tuwing 10:00 ng gabi. Walang sinumang nagsindi ng kandila. Pero amoy na amoy namin ito. Parang may naglalamay ulit sa loob ng bahay. Isang beses, nakita ko sa salamin ang anino ng lola namin. Nakaupo sa silya kung saan siya madalas noon. Natakot ako at tumakbo sa kwarto. Kinabukasan, sinabi ko ito sa pamilya at umiyak kaming lahat. Nagdesisyon kaming magpabili ng holy water sa simbahan. Pinahira namin ang mga pintuan at bintana. Mula noon, unti-unting nawawala ang mga kakaibang pangyayari. Walang naulit na yabag o amoy ng kandila. Hanggang ngayon, tuwing may burol sa pamilya, lahat kami nagpapagpag. Kahit sa parking lot naman o sa daan pa uwi. Hindi na kami tumatawa sa pamahiing iyon. Natuto kami na minsan, mas mabuting maniwala kahit hindi lubos na maipaliwanag. Ngayon, kapag may namatay sa kamag-anak, una namin ginagawa ang pagpag para walang sumunod na kaluluwa na magpapahirap sa amin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung coincidence lang iyon noon. Pero hanggang ngayon, naniniwala na ako sa pamahiin na iyon. Ang pagpapagpag ay simpleng galaw lang. Pero sa amin, ito na ang pagitan sa buhay at kamatayan. Kaya sa susunod na may burol, huwag kalimutan, pagpagin muna bago pumasok. Para sa swerte, para sa kapayapaan. Kung hindi, baka sumunod ulit. At hindi na natin alam kung kailan titigil.